Okay, so naglabas na po ng site si Jomar Lovena dito. Pakinggan po natin ng konti. Ito. Ito may ex-partner. Hindi ko alam kung ito talaga yung editing kasi bandang dulo kasi parang may church song, yung mga instrumental ng uplifting. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko. Sana mapatawad mo ako sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Okay? Yung mga times na sobrang hirap ko ng mahalin, hindi mo ako sinukuan. Okay? Hindi mo ako iniwanan. Mga times na mahina ako, nandyan ka para sa akin. Minahal mo lahat ng mga hindi ka mahal-mahal sa akin. Yung mga panahon na hindi ako kamahal-mahal, hindi mo ako iniwanan. Gusto ko humingi ng tawad sa'yo sa lahat ng pagkukulang ko, sa mga kasalanan ko. Ayan, so basically, ito yung version ni Jomar dito. I believe sa TikTok nyo na lang siya makikita, wala na siya sa page niya. Kasi nga hindi maganda yung reception ng tao dun sa sinabi niya. Basically, ang claim niya, kaya siya nag-cheat kasi nag-cheat daw yung jowa bells niya. Okay, so na-confused daw siya, so nag-cheat siya. Doon ako nagtataka dito sa mga tao na to eh. Yung cheating kasi, it's a deliberate choice. It's not accidental, 'di ba? Hindi siya parang halimbawa natulog ka kasi napasobra ka ng tulog ng 3 oras, 'di ba? Tapos na late ka, 'yon, masasabi mo pa na accidental yung ganon. Pero yung cheating kasi, it's a choice. It's a deliberate choice of finding a partner when you are in a relationship. That is why it is better to break up than actually stay in a toxic relationship and ganito, nagsisiraan kayo sa social media. Kasi gano'n na yung nangyayari sa kanila eh. Lahat ng shit nila, ilalagay nila sa internet, tapos yung mga tao, magte-take sila ng side. So this is the side of Jomar Lovena. Now, siguro I'll summarize a little bit sa inyo rito. Hindi kasi siya confession eh. It's not even a hindi nga siya nagre-repent doon sa ginawa niya. He is bandang dulo, yes, he did repent, pero ang hindi kasi maganda rito kasi ginustify niya kung bakit siya nag-cheat. Gets nyo? Sana hindi niya na lang kinwento. Nag-focus na lang siya doon sa well, he's trying to repent kasi sa dulo eh. Tingnan nyo. Panoorin nyo Ito yung pinakadulo. Ito may ex-partner. Ayan, di ba? Patawarin mo ako sa mga nagawa ko. Ayan, so this, ang claim niya kasi 2003 siya nag-cheat, nag-start mag-cheat kasi nga nahuli niya si Vabeline, may pinakita pa na CCTV na kumakausap ng ibang ekalal. So sabi ni Vabeline na, well, Jomar, that's not the real story. Ang real story daw kasi is that nung nauna si Jomar nung 2020 pa. 2020 pa siya. And meron dito kasing pictures of abuse eh. Ayoko na lang ipakita sa inyo pa kasi baka ma-demonetize na naman ako eh. So ito, ayan na, 2022 nag-cheat na siya, kaya pala ganyan tratuhin noong 2020. 23 kung mausap ako ng iba, nakikipaghiwalay siya. Nakipaghiwalay siya, never ako nag-cheat. Nagmamakaawa ako sa kanya araw-araw. So this is the claim of Vabeline sa kanyang Facebook post. Now, naglapag din siya ng kanyang resibo kasi resibo versus resibo to eh. Merong mga nagche-chess ako. May resibo for dito para kay Jomar, may resibo din for Vabeline. Ngayon, depende kasi kung kanino ka maniniwala, kung sino yung bias mo rito eh. Pero sa nakikita ko sa mga comments, mukhang mas pumapabor sila kay Vabeline. But then again kasi, these are mere allegations. Wala namang facts dito eh. Kasi only the court can decide what is factual or not. In the sense, dito sa storya na to, merong version si Jomar, may version din si Vabeline. Kaso nga lang talaga, napaka-toxic na kasi talaga nung ganitong klaseng galawan eh. I guess what I'm trying to say here is that kung gusto mo talagang magbago, Jomar, maybe hindi mo dapat nang linabanan ng kontra resibo versus resibo. Kasi ikaw naman yung naunang nag-cheat eh. 'Di ba? Hindi naman siya gumanti sa iyo eh. Nakita niya na lang how futile it was na sa ito yung nakita ko of course baka mali ako rito, siguro bago ako pumunta doon sa mga arguments ko, ilalagay ko na lang din na maglalagay ako ng caveat na maybe I am wrong here kasi
malay natin baka talagang si Jomar yung tama dito, 'di ba? Baka masyado lang emotional, appealing to emotion yung mga argumento ni or yung set of evidence ni Vaybelin para magmukha siya yung nilamangan ni Jomar. Kaso nga lang, if you're going to look at the timeline, mas parang naniniwala ako kay Vaybelin na mas nauna kang nag-cheat. And for 3 years, tiniis niya yon para lang ma-keep together yung inyong family. Pero hindi ganun yung nangyari. And in fact, para sa akin lang kasi ayoko nang ipakita sa inyo yung picture nung anak niya. Pero, ano kasi, parang na-weaponize yung bata in the sense na sinabi ni Jomar na ayaw nang mas sumasama pa sa ibang family yung anak nilang dalawa, yung isa niya yatang girlfriend yon, yung bata. So, hindi ko, alam mo yung detalye na yon, dapat din yun na sinasa publiko yan eh. Bakit? Kasi it shows how dysfunctional your family is to the microscopic level. Dapat kayo-kayo lang ang nakakaalam niyan. Like for example, sa buhay ko, hindi niyo naman alam kung ano yung ginagawa ko outside of social media, di ba? Meron akong personal life and that is supposed to be personal. Ang problema kasi dito kay Jomar tsaka kay Vaybelin, and both of them are, I believe, should be scolded for this or mapagalitan dahil dito. Both of them are lagi nilang linalabas yung mga grievances nila sa social media. Lalo na si Vaybelin. Si Vaybelin kasi, I do believe na kung meron ka talagang abuse na nakuha kay pangalan nito. Ayan dito kay Jomar, dapat siguro mag-file ka na ng case. Kasi eto kasing ang nangyayari kasi ngayon, padamihan sila na magva-validate sa feeling nila. They are looking for social media validation, hindi justice eh. You don't get accountability and justice here on social media. Kasi people forget eh. People will always have biases over things na nakita mo. Even if ikaw ang pinakamagaling na makipag-argumento, even if ikaw ang pinakamagaling mag-present ng ebidensya dito sa Pilipinas, people will always have biases, di ba? So, ganun yung nangyayari rito. Unfortunately for Jomar, ang mas kinakampihan ng Pilipino ngayon ng mga fans nila, doon sa common fans nila, ay itong si Vaybelin. And I do believe why. Kasi it seems to me na talaga namang may ginawa itong si Jomar. One undeniable fact na hindi niya na inamin niya, kinonfess niya na nag-cheat talaga siya. Kaso nga lang the timeline is malabo eh. Kasi sinasabi ni Vaybelin na 2020 ka pa nag-cheat, okay? Pero ang sabi mo 2023, 3 years ago ka pa nag-cheat. So these are all things na hindi consistent dun sa story ni Jomar. And meron din abuse dito. Nananakit ka daw kasi nga nagpakita ng mga picture na may mga pasa and kalos itong sugat itong si Vaybelin. So it seems to me that there are, and yung language used to the partner, di ba? Minumura, hinaharbas, hindi maganda yung sinasabi. So ang pinopoint ko dito mga lords, ayan. I think they were in a toxic relationship. And ang problema sa kanila kasi, imbis na maghanap sila ng, kasi ang dapat ginagawa talaga dyan, ito real talk to ang dapat kasi ginagawa dyan, pumunta kayo sa siguro isang psychiatrist, pwede, baka kasi meron kayong specific deficiencies sa inyong sarili na dapat makita or sa isang psychologist para ma-plan yung behavior nyo or sa isang counselor para at least matignan yung relationship nyo. The problem here now kasi sa social media is that we are looking for people's validation. Hindi tayo naghahanap ng basta parang ganito, maraming kumampi sa akin, di ako yung tama. That's not really not how you solve problems here on social media. In your life. You don't solve your problems in social media. Social media is a way, kasi ang nagiging takbo kasi nito kay Vaybelin, dito siya nag-vent out. Kasi nga, frustrated siya na masyado kay Jomar eh. And Jomar has a reputation to keep dahil siya ay isang social media influencer and na numero 1 na kanyang dapat
ingatan ay yung reputation niya. So, of course, whenever Vaybelline post anything na harmful kay Jomar, whether it's true or false, it will be damaging his reputation. Pero si Jomar naman, hindi siya sumasagot for the longest time. Ngayon kasi, dumadagsa na naman na re-rekindle yung mga wounds na noon nabubuksan niya yon, di ba? So, pero Jomar naman, in fairness naman siguro kay Jomar, I just wanna point this out. Nag-sorry naman siya. Pero I believe sorry has really nothing to do here. It's I believe talaga that they are in a toxic relationship and they should have just broken up years ago. Okay lang yun kasi totoo lang, if you stay in a toxic relationship and you're not wala kang mga mitigating factors na i-introduce like a counselor, like a psychiatrist or a psychologist to help you guys with your mental health, wala. Babalik at babalik kayo sa circle na ganyan. Please, mga Lods, wag po kayong kumuha ng validation sa social media about your feelings. Sa social media kasi lagi namang hati ang tao dyan The more popular you are or the more you present yourself well sa social media, the more people will gravitate towards you. Pero if you want true accountability, there are the courts. If you want to get help, there are mental health professionals that could have solved your problems ages ago. Pero hindi yun yung ginawa nila They chose this route, di ba? I mean, ano na to para sa akin kasi, I've seen so many of this and sometimes simulat sa pool pa lang naman din yan naman din yung sinasabi ko. Applicable naman yan Sana gawin na lang nila. And si Jomar naman, siguro kung sa tingin niya may nasira talaga yung reputation niya dito, and yung parents niya, you have to do your part. And kay Vaybelline naman siguro, please, ikaw din, sampahan mo din ng kaso to. Kung talagang kung talagang sinaktan ka, di ba? It's okay. File cases on each other. Para maging accountable tayo sa behaviors natin. Hindi yung ganito. Kasi it's very frustrating pag nakikita mo sila nag-aaway, nagpo-post ng kung ano-anong masasakit na salita. Tapos, in between them, yung mga anak nila na nakikita yung ginagawa ng mga magulang nila, di ba? Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today, mga Lods.